Bago natapos ang taon, marami tayong pagsubok. Hi mga kapakals, this is our life lately. Sinalubong na namin ang bagong taon dito sa New Year's Countdown sa Waterfront Hotel at noon na rin kami ng fireworks display. Unang araw nga ng 2025, dumaan kami dito sa may Carmelite Church para ibalik sa Panginoon ang papuri at pasasalamat sa proteksyon noong 2024 at sana nagpray din tayo ng maayos na 2025. At pinagpray din namin yung yumao naming kapamilya na si Mami Minda at si Kuya Boy. Mahirap nga magsaya sa mga panahon na ito dahil nagluluksa kami. Pero life must go on. Ako lang ba yung nakakaramdam ng ganito? Napakagaan talagang mag-pray dito sa Carmelite. Alam mo ba na ang unang location nitong Carmelite ay dun sa Bangkeruhan? At ito yung itsura ng kanilang building dun sa Bangkeruhan. Tapos noong 1953 ay nailipat siya dito sa may Bahada. At yung inauguration ng church na ito ay noong June 7, 1954. Grabe no, ang tagal na pala ng church na ito. Pagkatapos nga naming magsamba dun sa Carmelite Church, ay dumiretso kami dito sa may Abriza. Sinakyang namin yung sale dito sa may H&M. Doon namin napagtanto na, oops, out of budget tayo during holiday, kaya wag muna tayong bumili ngayon. Kaya lang nung daanan ko itong eyeglasses, aba parang bagay sa akin ah. Noong January 3 nga, bumiyahe kami papuntang Agusan para sa huling lamay at sa libing ng auntie namin. At dahil punuan na sila doon sa bahay, minabuti namin na dito na lang mag-check-in sa may Hillsview Hotel. Buti na lang affordable sila dito, kinuha namin yung kanilang dormitory for as low as 380 pesos each. Magpapahinga na sana ako dahil medyo malayo yung biyahe namin, pero ito si Micah, nilalaro pa ako. Kaya hinayaan ko na lang siya na mag-makeup para naman maantok din siya. Pero ako, super antok na talaga. Kung makikita nyo nga dito sa likuran namin, ito yung mga bunk bed. Sa isang dormitory, kasya ang 14 persons. Kaya sakto sa amin. Nagpahinga muna kami saglit, din dumiretso kami sa last lamay ng auntie ko. Pagkatapos nga namin mag-attend dun sa prayer vigil, ay bumalik kami sa hotel at nagutom ang mga persons. Kaya napagplanuhan namin magkakapatid na kumain dito sa labas. Sila daddy kumain ng balot, tapos kami ni Mama Ising kumain ng cup noodles. Tuloy ay. Isang bahaw. May bahaw ya? Expression. Pagaw nung Midnight sorry na. guys. Lucy naman daw, no? Literal na midnights na. Kinabukasan nga ay maaga kaming gumayak at bumalik kami dito sa bahay ng auntie ko. Dahil sa hapon nito ay ang kanyang libing. Marami na ngang tao na dumating dito at lahat na ay nag-prepare. Ito nga po pala yung auntie Inday ko. Ito pala ang isa sa tumulong na nagpaaral sa akin nung high school ako. At ito naman ang very cool na auntie ko na si Auntie Inbing. Iba talaga yung pakiramdam kapag may ililibing na. Lalo na pag last day na, napakasakit sa puso.
Nakikidalamhati kami sa pinsan ko at kay daddy. Kaya itong kapatid ko, nag-volunteer na siya ang gagawa ng SDE. At dahil mahirap nga yung ikaw na nagvi-video at ikaw pang nagpipicture ito, umalalay kami sa kanya. Hindi ko na nakuhanan ng libing pero pagkatapos nun ay bumalik kami dito sa bahay. Alam mo ba kung saan ako sobrang bumilib? Dahil dito sa kanilang bayanihan. Dito sa may Trento, yung mga tao ay natutulungan kapag may namatayan. From day 1 hanggang libing, napakarami ng tumutulong. May mga nakatoka sa kusina, may nakatoka sa pagluluto, may mga nakatoka sa paglilinis ng mga pinggan at sa pagsiserve. Lahat ito walang bayad. Mahal nga nila ang kanilang mga taga-barangay. Isa din sa na-observe ko ay tuloy-tuloy yung kain dito. Kaya yung mga bisita ay hindi talaga nagugutom. At nang pabalik na nga kami, ay dumaan kami sa kanilang city proper para mamili ng mga pagkain dahil nga nagugutom kami dun sa hotel. Pasok. At nung makauwi nga kami dito sa hotel, lahat kami ay napakabigat ng dibdib. Tanging itong mga bata nga ang nagpapasaya sa kanilang lolo. Dahil yung tatay ko, yung kapatid niya kasi yung namatay, medyo mabigat sa kanya. Maaga ngang nagising itong mga bata dahil sabi ni Auntie Inday na paliguin muna ng pool ang mga bata para mag-enjoy muna bago bumalik sa kanila. Dahil nga maaga pa at malamig pa ang panahon, kaya si Daddy lang ang nakiligo kasama ang mga bata. Napagdesisyonan din naming lahat na mag-breakfast na lang dito sa restaurant ng Hillsview. First time ko nakakain ng bibingka na may itlog. Kaya mabubusog ka talaga dito dahil ang loob ng bibingka na ito ay may itlog. Kaya hinanap ko agad kung madami ba ang kanilang nilagay. Tanghalian na nga kami nung bumalik kami dito sa bahay nila Daddy at naka-prepare na si Auntie Inday ng long table dahil nga malawak yung salas nila. Dito na lang kami kumain. Sabay-sabay na kaming kumain dahil matatagalan pa siguro yung ganitong tipon-tipon kami ulit. Dahil itong pinsan ko ay babalik ng Norway, yung kapatid niya ay babalik ng Dubai at yung isang kapatid niya ay papunta ng US. At ito naman si Kuya Jimar ay babalik ulit sa barko. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kapakals kung wala kaming masyadong post sa mga susunod na mga araw. Dahil sa pagbalik namin ng Davao ay makikidalamhati naman kami sa kabilang relatives. Ayun lang po muna for today's video mga kapakals. Bye!